One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng syempre Monday. So happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Syempre sa mga bago nating subscribers. At higit sa lahat, sa mga makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, eto nga, Miss Universe, may announcement na. November 21, ang kanilang national costume competition. And then, of course, susundan naman to ng preliminary competition sa November 22. And then, of course, November 24 naman ang kanilang coronation night. Ito yung tatlong big event na kailangan mong tutukan at abangan sa competition. Buti naman, hindi na nila pinag-isa yung preliminary at saka yung national costume, kasi 'di ba dati nila yan, pinag-iisa nila yan, tapos parang nawawalan ng saysay yung national costume. At least ngayon, national costume, preliminary competition, and then of course finals night. Ayan yung mga dapat ninyong abangan at i-remark na rin ninyo yan sa inyong mga calendar. Di ba? And then, nalaman ko na yan kasi may announcement dun sa GC ng Miss Universe, yung media at saka yung So, nakita ko na yan dun. Anyway, good luck and wish all the best. Syempre sa pambato natin at saka sa mga lalaban dito sa Miss Universe. Di ba? So, are you excited? Dapat ma-excite tayo. Dahil bongga ang magiging competition nila, di ba? So, sa Puerto Rico gagawin ang Miss Universe. Yan. So, kaabang-abang yan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, nakakaloka dahil, syempre, pambato ng New York, USA. So, yung nanalong Miss New York, USA ay dating first runner-up sa Miss Supranational. So, tingin mo, Mama Sam, isa nga ba itong magiging tinik sa mga magiging kandidata dito sa Miss USA? At kapag nanalo to, dapat na bang matakot ang pambato natin na si Bea Milan Windorski? Well, ang masasabi ko ay syempre maganda siya. Syempre may ibubuga dahil may experience na naging Miss Supranational. Pero, hindi dapat natin katakutan dahil hindi pa naman siya nananalo. At kung sakaling manalo siya sa Miss USA at siya yung gagawing Miss USA, ano naman ngayon, di ba? So, kung siya first runner-up doon sa Miss Supranational, si, naman, Bea Milan Windorski ay dati namang din, di ba? Miss Earth. So, ibig sabihin, walang problema. So, kanya-kanyang eksena na lang yan at kung paano kakabog yung mga kandidata, di ba? So, laban. Ayun yung kailangan natin tutukan. Kung paano lalaban ang ating pambato dito sa Miss Universe. Ayun, dapat ka ma-excite doon. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, kagabi nga naganap ang top model dito sa Miss Supranational. Mama Sam, anong masasabi mo sa performance, syempre, ni Miss Thailand? Well, ang masasabi ko, masyado siyang gigil na gigil. Nanggigigil kung paano humataw. Pero in fairness, nag-work naman, di ba?
ayun. So, si Ay Kanyalak ay huling dumating. Konti lang ang preparasyon nito. Ba't hindi ako nagulat sa nakita ko kagabi? Actually, nagulat pa nga ako doon sa, ba't ganun siya mag-perform? Parang nagkalat, di ba? Ako para sa akin, si Ay Kanyalak talagang magaling siya pagdating sa pasarela at malinis talaga yung magpasarela. Hindi ko alam kung natatandaan ninyo yan or kung naabutan ninyo or nasubaybayan ninyo si Ay Kanyalak. Si Ay Kanyalak ay dating sumali sa Miss Universe Thailand. And then, magaling talaga yung performance niya. Naging second runner-up niya sa Miss Universe Thailand. At kung pag-uusapan yung performance talaga, ay winner. Kaya kagabi, hindi ako magtataka kung nakarating niya sa dulo ng competition. Talagang alam niya kung paano umiksena sa entablado at hindi kagulat-gulat yun. Kumbaga parang, ine-expect ko na yan na talagang hahataw yan ng bongga, hahataw yan ng todo, kasi nga magaling. So, sa nakita naman natin yesterday, ginalingan naman talaga ng todo-todo, di ba? At kaya naging pangalawa sa mga pinakamagaling pagdating sa Asia sa top model. Maganda pa yung suot, di ba yung suot niya very unique, pang modela, dapat yung mga ganong datingan. Kaya happy ako dahil kahit late siya, kahit appointed siya, humataw, di ba? And congratulations sa Thailand. Ayun lang yung masasabi ko. And then, syempre, para naman sa sumunod natin, chika, ano naman ang masasabi mo sa ating pambato na si Katrina Ligado? Tingin mo, Mama Sam, ano ba ang mali sa ipinakita ni Katrina Ligado? To be honest, madami. Una, kulang sa energy. Pangalawa, ayun, yung suot niya siguro, hindi bagay para doon sa competition ng top model. Maganda yung suot niya. Syempre, gawa ni Ryan yan. In fairness naman, maganda yung suot niya. Wala akong masabi sa details nung anong suot-suot niya. Pero, hindi ko siya nakikita na pang top model, di ba? Parang feeling ko tuloy sasayaw siya sa ballroom. Ganon. But happy naman ako dahil si Ryan ang nagdamit sa kanya. In fairness kasi kay Ryan, maganda talaga yung mga damit. Ang problema lang doon na parang out of content. Ganon. Na parang, pang modela ba talaga to? Yung mga tipong ganon. And then, sinamahan pa ng performance. Ang alam ko, pag model, dapat naka-fierce. Di ba? Hindi yung ngiti. So, yun. So, ewan ko, nakulangan ako dun sa eksena niya, yung pasarela. Yung pasarela niya, paulit-ulit ko pinanood. Hindi ko talaga naramdaman yung hataw na tawag. Hindi ko naramdaman yung energy. Na dapat mong ibigay. So, yon. So, maraming magaling. Na talagang humataw ng todo-todo. Pero wala akong magagawa kasi ito yung performance na ibinigay niya. And then, hindi ko masasabing happy ako kasi nag-expect nga ako sa kanya na hahataw siya dyan. Tapos ganun yung nakita ko. Syempre, malungkot ako. So, wala na ba akong pag-asa na parang nawala na ba ako ng pag-asa kay Katrina Ligado? To be honest, hindi naman. Doon pa rin ako na umaasa naman ako na makikipaglaro to sa preliminary competition. Hindi ko nakikita sa ngayon na parang makakarating ba tayo sa top 5. Parang feeling ko medyo malabo tayo. Lumiit yung tsansa. Pero malin nyo naman, may magic, di ba? So malin ninyo, biglang boom. Kaya lang, so sa ngayon, ang nakikita ko, maswerte na tayo pag pumasok tayo sa top 24. Pinakamaswerte na tayo pag nakarating tayo doon sa top 10. So, hindi ko alam kay Katrina Ligado kung ano bang performance ang ibibigay niya, kung ano ang ipapakita niya sa competition. Sa ngayon, ayoko mag-expect. So, tama na yung expectation. So, doon na ako sa bahala na siya. Kung mananalo, mananalo. So, sa ngayon, nakikita ko yung may chance naman, pero lumiit. Kasi na hindi ko nakitang humataw. Performance na nga lang ako umaasa, bigo pa din ako, di ba? So, laban lang, at
ano ba, tiwala lang. Ayun na lang yung kaya kong ibigay sa kanya. Pagkakatiwalaan ko na lang siya kung ano yung ipapakita niya. Pero hindi na ako umaasa na, alam mo yun, mananalo tayo. So, ngayon pa lang, talagang nilalagay ko na sa utak ko, ay nako, sana may swerte. Ganon! Pero syempre, mali naman natin, di ba? Hayaan na lang natin si Katrina na maibigay niya yung gusto niyang ipakita at i-enjoy na lang. So, si Allison na lang yung aabangan ko sa susunod na taon. Charot. Pero syempre, laban lang, Katrina. And may pag-asa pa naman. Kahit konti yung pag-asa, kakapit ako dyan. Ganon! At para naman sa sumunod natin, chika, ano naman ang masasabi mo sa performance ni Miss Indonesia? Well, ang masasabi ko, maraming magaganda at hindi ikaw ang mananalo. Charot. Ang dami kasi mga Diyosahan, di ba? So, si Indonesia, alam niyo, sa totoo lang, kahit hindi naman pumasok yan dyan sa, sa semifinals, di ba? So, may lakas pa rin yung chance niya na makarating sa top 5. Kasi, parang feeling ko, once na makapasok to sa prelim, alam mo yung may kuda, di ba? So, kudaan. Alam mong kukuda eh. O, kaya nitong mag-answer. Tapos, baka makarating sa next round. O, yun. Kaya, ang nakikita ko, good luck na lang. Si Icon Yalak ngayon ang nakikita kong isa sa mga malakas sa Asia na malinaw talaga na ay may performance na ipinakita. And then, baka may dark horse pa, di ba? Kasi nagulat ba kayo kay Macau? O, isa pa din yun. Kaya, laban. Oh, so, hindi ko alam. Sa ngayon, bulagaan ang labanan. And then, let's see kung mambubulaga ba ang pambato ng Indonesia or mawawalay din, no? Di ba? So, yun, laban lang. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa nakapasok sa top 5 ng Top Model of the Year? Mga deserve nila. Lahat sila magaganda, lahat sila palaban, lahat sila talaga masasabi mo, wow, very model. May nakita ka bang nakangiti sa kanila? Charot. Di ba wala? And then surprising sa akin si Macau. Si Macau talaga, alam niyo sa totoo lang hindi questionable, kundi deserve niya talaga yung makarating dyan sa top 5. At in fairness, nilaban yan ng bonggang-bongga. Nagandahan ako kay Brazil, sa totoo lang. Sobrang ganda-ganda ako kay Brazil. Nagandahan din ako kay Venezuela. Marami yung magaganda kagabi. Pero to be honest sa inyong lahat, si Katrina Ligado, kung ganda ang pag-uusapan, may laban ang ganda niya. Sa totoo lang. Doon talaga kumakapit ako na parang sa Asian kasi parang kukonti lang naman yung mga magaganda talaga. Hindi mo naman masabi maganda si Indonesia. Grabe nga siya. Mas maganda pa si Icon Yalak. Pero si Icon Yalak, performance din lang naman talaga yung masasabi mong wow sa kanya. Maganda si Katrina Ligado. Kahapon yung lumabas si Katrina, ang ganda-ganda niya. Pero yung nag-perform na siya, ayun ang nakakaloka. So, I hope na sana magkaroon pa siya ng konting energy para mas pumalo sa prelim, di ba? And then, tignan natin kung anong gagamitin niyang gown, kung anong gagamitin niyang laban. So, tuwala na lang talaga. And then, dito naman sa mga nakapasok sa top model, lahat naman sila deserve nila. Diba? So, yun. So, congratulations and mabuhay. Diba? Noong 2023, pumasok tayo sa top model. 2024, pumasok tayo sa top model. And then last year, pumasok pa rin tayo sa top model. Ngayon, 2026 na El Tocuyo tayo sa top model. Mama Sam, tingin mo, mali ba ang sinuot ni Tara Bale, Katrina Ligado? Well, mali talaga. So, out of the content silang dalawa ni tawag dito ni Cambodia, na parang hello, parang mali yung content na ginawa ninyo. So, yon. Pero, sabi ko nga, may chance pa naman sa prelim.
ayun lang, nakakaloka. Kasi parang hindi yata na-inform si Katrina na may top model. Charot. Hindi ko alam kung saan niya susuotin dapat yung damit na suot niya kagabi. Kung doon ba sa opening show. Oh, charot. Anyway, nakakaloka talaga. But wala na akong magagawa. Tapos na yan. At kailangan natin mag-move on sa next round. Diba? And good luck. So, ayun. So, wali tayo sa top model. Sana wag lang tayo mawalay sa coronation night, di ba? So, magtiwala na lang talaga. Piling ko naman hindi naman mawawala sa eksena. Piling ko lalaban. At para naman sa sumunod na chika, 3 veterana magkukumpit sa isang beauty contest at ang contest na ito ay tinatawag na Queen of the Island 2026. So bongga dahil 2 supranational girl at isang Miss Earth. Ito nga, Tara Valencia ay nandito, and then Liana Aduana, isa din sa mga magiging candidates, at saka syempre si Althea Ambrosio. Mama Sam, tingin mo, bakit sila na-convince na sumali sa pageant na to? To be honest, nagulat din ako. Nagulat ako na bakit sila nandiyan dyan. Anong meron? Hindi ko alam yung pageant na to, yung Queen of the Island. Pero, siguro malaki ang papremyo, charot. Hindi ko alam talaga, nagulat din ako kung ano tong pageant na to at ano ba ang mangyayari sa mga girls. Pero ang bongga kasi si Tara Valencia na-convince nilang sumali. Liana Aduana na-convince din nila. At saka syempre si Ambrosio. Pero hindi ko alam kung saan magkukumpit yung mananalo dito at ano ang magiging eksena. So abangan natin, di ba? Kasi bakit hindi sila sumali doon sa Reyna Pilipinas? Bakit dito sila sumali? At anong meron sa pageant na to? So abangan natin. Nakakaloka. First time ko lang din narinig to at hindi ko talaga alam kung ano ang meron. So tumbling ako. At para naman sa sumunod natin, chika, pambato natin sa, eto nga, Mr. Supranational umarangkada sa top 10 ng Supra Chat. Yes! Ang masasabi ko, congratulations. So ako para sa akin, mas malinaw pa yung nakikita kong laban ni Felipe Marisigan. Simple-simplihan lang pero umaarangkada. And then yung pambato din ng Thailand ay mukhang malakas din. So abangan natin kung ano yung magiging eksena, kung ano yung magiging ganap nila, at kung paano pa sila ahataw ng todo-todo sa kompetisyon ng ayan nga, Mr. Supranational. Hindi ko alam kung kailan yung top model ng Mr. Supranational. Wala pa akong balita. Pero I'm so excited dahil ayan na nga, grabe, paandar, di ba? At kabog ang ating pambato na si Felipe Marisigan. Piling ko may pag-asa tayo kay Felipe. Diba? So, yan. So, laban. May pag-asa na maka-top 5. Malay mo, diba? And then, good luck kay Marisigan. At para naman sa sumunod natin, chika, 2023, Mama Sam, mahina ang laban ng pambato natin sa Mr. Supranational. Samantala, ang ating pambato naman sa Miss Supranational ay naka-first runner-up. Tapos, pagdating naman ng 2024, ang pambato nating lalaki ay lumakas ang laban sa Mr. Supranational, samantala naman ang ating pambato na babae ay mahina na hanggang top 10 lang ang narating. Samantala, noong 2025 naman, ang pambato nating babae ay umarangkada ng bonggong-bongga. Pero, ang pambato natin na si Kenneth ay nakarating din naman sa top 5 at naging 4th runner-up. So, Mama Sam, tingin mo, ano ang mararating ng pambato natin ngayon, 2026? To be honest, unpredictable, no? So, kung iisipin mo. And then, nag-expect tayo na malakas ang Katrina Ligado at kaya niyang manalo sa kompetisyon. Pero parang sa nakita ko ay naging nawala sa eksena. But hindi pa tapos ang laban. So, meron pang
pag-asa. Kasi syempre, hanggat walang nakokoronahan, may pag-asa. Malay naman natin. Ang pambato natin na si si Felipe Marisigan, ay maganda yung performance na ipinapakita. Kumbaga parang, ay malinaw, kaya nito makarating ng top 5, di ba? So parang feeling ko, aabot to ng top 5 kasi lumalaban. And then si Katrina Ligado naman, 50-50 pa ako. Hindi ko alam, I hope na sana makarating din siya sa top 5. Pero kasi sabi nung iba, ay nako, maswerte na daw pag naka-top 24. Pero malay naman natin, umabot hanggang dulo, di ba? So kaya kumapit lang tayo. So wala pang kasiguraduhan. May prelim pa. And then sa prelim, malalaman natin kung ang ating pambato nga ba ay kayang humataw hanggang sa dulo ng competition. And then looking forward ako kung ano magiging eksena, ganap ni Katrina Ligado dito sa competition ng Miss Supranational. So laban lang. I think Team Philippines kaya naman nito na mag-penetrate ng bonggang-bongga. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Naloka din ba kayo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.